Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So pag-usapan natin itong nagaganap na surprise rally ng INC at yung issue ng impeachment laban kay Sara Duterte kasi lahat ito konektado mga kababayan. Ngayon, ibigay ko muna sa inyo yung mga progress report. Ito ngayon yung sitwasyon mga kababayan sa EDSA Shrine. So nakakadaan na po yung ilang mga sasakyan kasi pinag-utos ng MMDA, mga kababayan, yung towing ng mga sasakyan. Pero may mga natira pa. Yan yung mga bus ng New Era University na naghakot sa mga members ng INC. Yung New Era University, mga kababayan, pag-ari ng INC yan. Pero I think kumunti na, mga kababayan. Nagsipag-uwian na yung iba kasi nabasa sa pagbagsak ng ulan kanina mga kababayan. So ito yung live feed mula sa MMDA mga kababayan. Ngayon, kanina nagpalabas na rin ng statement yung Philippine National Police. May relasyon dito sa lightning rally na ginawa ng INC. Yan po yung naging statement ng Philippine National Police. So sabi po ni Police Director General Nardates, the PNP continues to closely monitor the ongoing public assembly at the People Power Monument along EDSA and has implemented appropriate security measures to ensure the safety of participants, commuters, motorists, and the general public. Sabi nila, lahat ng units on full alert status to maintain full operational readiness and perform their duties in accordance with established operational procedures. As of 9 a.m., a total of 5,936 police and allied security personnel have been deployed sa area po. Mayroon din silang pinadala sa Liwasang Bonifacio kasi may nagtitipon-tipon din doon. The PNP recognizes and respects the constitutional right of every Filipino to peacefully assemble and express their views. Police personnel deployed on the ground have been instructed to exercise maximum tolerance, remain impartial, uphold human rights, and carry out their duties with professionalism and restraints. The PNP likewise calls on all participants to keep the activity peaceful and orderly and encourage the public to cooperate with authorities and observe traffic advisories in areas affected by the assembly. The PNP remains committed to maintaining peace and order while safeguarding both public safety and the constitutional rights of every Filipino. Yung DILG nagpalabas din mga kababayan ng halos similar statement po. Pero the fact mga kababayan na nagsagawa sila ng lightning rally na ang sabi wala man pong permit, I think kailangan po ninyo po na gumawa ng kaukulang aksyon. Pag walang permit, kailangang i-disperse ninyo sila peacefully. Kasi pag hindi po, mamimihasa sila. This will become a very bad precedent. At pinili pa talaga nila mga kababayan na magsagawa ng ganyang massive rally without a permit diyan sa Liwasang Bonifacio nang sabi mamarcha daw papuntang People Power Monument at mismong naghakot sila ng maraming tao diyan sa EDSA Shrine, disrupting now the flow of traffic. So it is a clear violation ng ating mga existing laws. Kailangan siguro sila ay papanagutin sa batas for illegal assembly, illegal rally, and violation ng traffic rules. Kasi pag hindi po, hindi na kayo niyan irerespeto. So yun ang ating panawagan, mga kababayan, dito sa ating mga authorities. Pinerwisyo nila mga kababayan, pati yung mga gustong magtrabaho. Kaya tama itong naging statement po ng MMDA chairman
Pakinggan natin yung interview, mga kababayan. Ano pong directive po ng Kay MMDA Chairman Romando Artes. ano po, wala rin daw pong permit? Ano pong directive po ng NMDA? Well, nag-coordinate na po kami kay Chief PNP at amin pong napagkasunduan na itotoo po lahat po ng mga Correct. nakahambalang na illegally parked. Yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Dahil kami po ay bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan po rin natin irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan ng hindi naman po napuperwisyo. So, yun po ay kailangan naming proteksyonan din. That's why wala po kaming magagawa para po i-clear yung karsada, ay kami po ay magtotow at magtitiket. At ngayon po ongoing yung pag-adjust ng barrier po ng bus carousel para po bigyan daan yung mga pribadong sasakyan na makadaan doon. Kasi it appears po, nahihirapan po kaming patapihin yung mga nagrarally ng mga tao, nagkukross, humaharang. So instead po na baka magkasakitan pa. Yung mga leaders po ng Iglesia ni Cristo, kailangan po na siguro kasuhan sila for illegal assembly. Hindi po pwedeng palampasin natin ang ganitong kanilang kabastusan na ginawa, panggugulo po na malinaw. Kasi, bakit kailangan na mag-lightning rally sila? Ano ang gusto nilang palabasin? Kung freedom of expression, pwede nilang gawin yan, mga kababayan, gamit yung social media at lagi naman nilang ginagawa yung freedom of expression sa pamamagitan ng kanilang mga vloggers at sa pamamagitan ng kanilang Net25. Di ba po? At maging sa kanilang mga churches. At kung gusto nilang mag-rally, humingi sila ng permit para naman makapag-anticipate yung ating mga authorities, masecure yung area para sa kaligtasan nila at siyempre, para sa kaligtasan ng publiko. So hindi sila nag-coordinate, malinaw. May ill intention sila, mga kababayan. At mababasa natin ang panggagatong ng kanilang mga supporters. They want to destabilize the Marcos administration. Gusto nila mag-edge sa people power. Mababasa natin sa kanilang mga post na lusubi na niya yung EDSA. And possibly kaya sinicure po yung Palasyo Malacanang ngayon at maging yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kinancel yung mga activities niya ngayong araw na to just to monitor the rally. So nakita ninyo yung ginagawa nilang pamimirwisyo, mga kababayan. So yung mga leaders ng Iglesia ni Cristo, kailangang papanagutin natin sa batas for illegal assembly. At pwede naman nilang gamitin yung ibang venue tulad ng Quirino Grandstand para hindi po makaperwisyo sa flow ng traffic at sa trabaho ng ating mga mamamayang Filipino. Tama po? Pero talagang intensyon nila to intimidate, show of force, para kay Marcoleta daw. And ang paniwala natin, hindi lang kay Marcoleta ito, ang intensyon nila. Kundi ang mas na bigger intention nila is not only to protect Marcoleta, kundi protect Sara Duterte. Dahil po sa pag-usad na, wala nang makakapigil sa impeachment trial na nag-schedule to start by July 6, mga kababayan. Pero tingnan ninyo, ang utos, mga kababayan, ng ating mga authorities, maximum tolerance pa rin para sa kanila. Hanggang doon na lang po yung limit ng mga rallyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso makadaan pa rin. Sir, tama mo ba, hindi po nagsabi or biglaan po itong rally? Well, nung mga 4:30 ng umaga, nung nagko-converge na po yung mga sasakyan at yung mga rallyista, nagsisimulang dumating, kami po ay nakipag-coordinate sa QCPD. Dahil sa amin pong end sa MMDA, wala pong pasabi, walang coordination. So,
agad naman pong pinuntahan ng QCPD yung mga release lahat. Ito pa ko na wala pong permit dahil sila po Walang mismo permit. hindi nila alam na merong ganong pagtitipon po diyan sa People Power Monument. So, again, kami po naman ay nananawag. So malinaw na pang-abuso sa kanilang freedom of expression. Di ba? Na sinasabi. Gusto nila mag-exercise ng kanilang freedom. Pero pinipirwisyo naman nila yung freedom and rights ng ibang tao na makapagtrabaho at makapagbiyahe ng maayos. Yung freedom and rights to movement ng ibang tao, yun naman ang kanilang pinirwisyo, mga kababayan. Yan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po igalang din natin yung karapatan ng iba. Correct. Lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay na alam naman po natin marami po dyan arawan na sweldo. Correct. So kung hindi sila makakarating na maaga sa kanilang trabaho, Buti sila sigurado coordinated ito at may pundo ito, mga kababayan. Pupunta ba itong mga taong ito kung walang nagpundo sa kanila? Di ba? Malamang may alawan sila, mga kababayan, para magsagawa ng walang permit na rally, para takutin yung Marcos administration. May mga pagbabanta yung kanilang mga members na pinopost sa social media. Sinasabi nila, subukan na niya ninyo na aristuhin itong si Marcoleta. So pag member pala ng kanilang church, kahit may paglabag sa batas, hindi mo pwedeng galawin kasi member ng Iglesia ni Cristo. Payag kayo sa ganong uri ng sistema na lumalabas, mga kababayan. They are now above the law. Wala dapat ganon, mga kababayan. Yan sabi, mababawasan na niya sila ng kanilang sweldo kasi arawan. sweldo, yung iba baka maka-absent pa na yung pong kikitain nila na nawala na maaring yun lang po yung inaasahan nilang pangkain sa kanilang pamilya at You see? baka mawala pa. So sana po igalang po natin yan. Chairman, in terms of deployment po ng mga MMDA personnel natin, paano po natin i-handle? Kasi sabi, baka daw po tumagal pa. Well, we'll try to manage the traffic as much as possible at make sure nga na ma-minimize yung inconvenience sa ating mga kababayan. We'll do everything that we can. At sana po lang makipag-cooperate nga rin po yung mga nagra-rally para nga po ma-minimize naman yung perwisyo sa ating mga kababayan. Pinipirwisyo nila yung ibang tao, mga kababayan, just to protect Marcoleta and protect Sara Duterte. Yon ang nakakalungkot. At nang hikayat pa, mga kababayan, nitong si Congressman Leandro Libiste. I think dapat kasama ito sa dapat file ng kaso, mga kababayan, kasi walang permit yung rally ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, coordinated pala kay Leandro Libiste. Pumunta doon si Leandro Libiste, yung anak ni Loren. Yan mga kababayan. Report ng GMA News. Sabi diyan, Representative Leandro Libiste namataan sa pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA's White Plains. Yan So walang permit yung pagtitipon, nandun siya. So malamang may mga tao siya, mga kababayan, na hinakot din. So this is a conspiracy, mga kababayan, na ginagawa ng mga Duterte supporters na malinaw to protect Marcoleta and to protect Sara Duterte. Kaya tama itong sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre. At the end of the day, common good ng publiko ang dapat manaig. O ito, si Leandro Libiste, mga kababayan, nag-post siya, pinost ng mga DDS, Alvin Torice, makiisa at lumaban para sa bayan. Lahat ay inaanyayahan ngayong araw sa EDSA People Power Monument. Hindi ito para sa isang grupo, para ito sa lahat ng Pilipino. Yan mga ebidensya, mga kababayan, pangikayat para sa illegal assembly. Illegal assembly, yung kanilang ginawa, mga kababayan, kasi walang permit. Kaya ito ang isa sa mga reactions ng mga netizens. Sabi ni Janet Pasilan Bernabe, grabe, INC pala ang nanggugulo ngayon sa kalsada. Anong klaseng relihiyon yan? Imbes na katahimikan at kabutihan ang ipalaganap sa mundo, ay abaw sila pa ang pasimuno sa kaguluhan.
Correct, mga kababayan. Dapat ang relihiyon po ay nagtuturo ng katahimikan at hindi nakikisawsaw sa ganitong uri ng kaguluhan. At kung gusto nila na mag-express ng kanilang mga sentimiento sa isyu ng politika, gawin nilang tama sa pamamagitan ng paggawa ng mga rallies na may permit. Hindi ganitong walang permit nakapirwisyo sa daloy ng trapiko at sa trabaho ng ibang mga mamamayang Pilipino. Naglabas na rin ng reaction, mga kababayan, yung Armed Forces. Sabi diyan, the Armed Forces of the Philippines says it is monitoring the lightning rally at EDSA by members of religious organization Iglesia ni Cristo. The Armed Forces adds the military remains a professional in non-partisan institution amid calls from certain sectors to intervene in national government functions due to allegations of widespread corruption. The usual, mga kababayan, yung mga retired generals kasi na allied with the Dutertes, walang tigil sa pag-post sa social media ng gagatong para magsagawa po ng EDSA People Power. Na alam naman natin po, pag kaganon, gusto nilang iupo si Sara Duterte. Kasi siyempre, successor si Sara, Vice Presidente. Gusto nilang patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na walang ginawa kundi magtrabaho, magserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Yung gusto nilang ipalit, hindi man po nagtatrabaho. Imbes ng gugulo, mga kababayan, ng gagatong ng kaguluhan tulad ngayon, mga kababayan. So ito yung update, mga kababayan, sa kalagayan sa EDSA. The same group ang nanggugulo po. Former Representative Mike Defensor attends the rally of Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. So alam na natin kung sino ang mga nanggugulo kasi sila po patong-patong na kaso yung kanilang kinakarap. Gusto nilang malusutan yung mga kaso nila. Si qualified human trafficking yung final na kaso ng National Bureau of Investigation. Pag nakaupo si Sara, naupo nila si Sara, nagtagumpay sila, libre sila sa mga kaso na kanila pong kinakarap. Yun ang malinaw doon, mga kababayan. So konti na lang po ang natitirang tao doon, nagsipag-uwian na rin po yung iba. Yun na lang yung natira. At itong mga bus na to ng Iglesia ni Cristo, hihilain ito. Ito ng MMDA, mga kababayan. Kasi nakaharang sila at wala silang permit diyan para mag-park. So sabi dito sa news update ng GMA, 4 kumpirmadong naaresto sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, White Plains sa Quezon City. Yung PNP sa Metro Manila, Central Luzon, in Calabarzon area, nasa full alert status na po. Ito yung naging statement ng kanilang spokesman, si Edwil Sabala. Kahit ipakulong daw si Senator Marcoleta, hindi daw sila titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Kung totoo yung kanila pong paninindigan, dapat isupport nila yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. At dapat hindi sila, mga kababayan, kakampi kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, ang kaso niya plunder. At yung kasong plunder, kanyang inamin mismo sa kanilang television Net25 na tumanggap siya ng 75 million. Kaya tama itong post ng Voice of Millennials. Sabi dito, para sa mga nagtataka kung bakit may plunder case si Marcoleta, siya mismo ang umamin na tumanggap siya ng campaign donations galing sa mga kaibigan niya, pero pinili niyang huwag i-declare ang pangalan ng mga contributors. Ayon sa batas, ang pagtatago ng campaign contribution ay pwedeng mag-trigger ng plunder case laban sa isang public officer, lalo na kung ang hidden funds ay umabot o lumampas sa 50 million pesos.
Kaya wala siyang dapat sisihin dito kundi ang sarili niya. O ito yung napag-amin ni Marcoleta sa programa mismo niya sa Net25. I did not disclose campaign contributions from my friends during the elections because they had wanted to remain anonymous and asked to keep their identities confidential. Siya mismo yung umamin ng pagkakasala sa batas, pagkatapos sisisihin niya yung Marcos administration. So kailangan niyang panagutan yung kanyang pagkakamali sa batas. Kaya mali ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo. So kung they are supporting Marcoleta, sino-support nila yung may kasong plunder. So yung naharap sa plunder case, yung ang sino-support nila. So mali. O ito yung pahayag ni Panelo. Sabi niya, tutuluyan nila si Marcoleta just as they did to Duterte and Inday Sara. Siyempre, kasi nagkasala sila sa batas. Alangan man, nagkasala sila sa batas dahil Duterte exempted o kampo ng Duterte exempted kahit nagkasala sa batas. Di ba? Pag nagkasala ka sa batas, kahit anong apelyido mo, dapat panagutan mo sa batas. Ganun lang yon. Ang gusto nilang mangyari, exempted sila. Huwag sasalingin, huwag gagalawin pag Duterte. Mali naman pag ganyan mga kababayan ang kaisipan. O ito yung latest update. All PNP units in the country on full alert status na po. Buong Pilipinas na.